Good morning, good morning. Hallelujah. Ang gaganda ng ngiti niyo pong lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, ang cute-cute mo ngayon. Praise the Lord. So, it's good sa bahay po ng Diyos sapagkat sa bahay ng Panginoon nandun ang kagalakan. Amen po ba? At good morning din po sa mga nanonood online. Hallelujah. At ready na ba tayo tumanggap ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Hayaan po natin na tayo manalangin muna at bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, let's bow our head. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this opportunity that we can hear again, Lord God, your word. At tunay nga, Panginoon, kayo po ang magsalita. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran at makita lamang ang Panginoong Jesus sa oras na ito. And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Kaya po, Lord, we thank you so much for your mighty presence and your love that will fill us, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, isang question po. Sino na ang na-broken heart dito? Oh, taas ang kamay. Sige, come on. Let's be honest. Sino ang na-broken heart? Yung may kurot. Yeah, may kurot. Hallelujah. So, ang ating pong pag-usapan regarding po sa team natin na kung saan that let's be watchful. Yan. Sa mga merong kasintahan at merong pong mga minamahal, naniniwala ko you're always watchful. Baka merong umaaligid, lalo na ang aking isang pastor dito na merong kaisa-isang anak na babae, bantay sarado ang kanyang anak, dadaan sa butas ng karayom, di ba? Bago siya ay maligawan ng isang tao na nakawin lang sa kanya, di ba? So sino po rito yung ganun magbantay sa inyong mga mahal? Hallelujah. So we are all called to be watchful. At sabi po dun sa tema po natin, we have to be strengthening each other. Yung kung ano po yung nare-remain, ano ba yung meron tayo ngayon? Hindi ko natitignan yung remain. Ano ang meron ka ngayon? Doon ka maging watchful. Doon mo siya laging i-strengthen. At isa pong maganda sa magulang at sa isang tao po na kung saan tayo po ay nagmo-motivate. Diba? Hindi natin tinitignan yung weaknesses ng kapwa natin. Sapagkat yung mga weaknesses na yan ay magtutulak po ng panghihina ng kapwa po natin, especially sa mga loved ones po natin. Diba kaya nga po ang sabi ng mga nanay, diba sa kanyang mga anak, ang gwapo-gwapo mo anak, ang ganda-ganda mo anak. Because yung po ay isang motivation. Na pagdating naman sa eskwelahan, bakit ganun? Parang may bagyo sa bahay ninyo, ang buhok mo hindi ka nagsuklay, di ba? So parang ganun eh. Pero alam nyo, ang mga magulang talagang very motivating yan. Amen? Ganun sin si Lord. So today, God will motivate us. Sinong handang ma-motivate dito? And I believe hindi lang tayo ma-motivate, ito'y babaunin natin para tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Basahin po natin ang salita ng Diyos dito sa Luke 24:13 to 33. Medyo mahaba siya. Yan. So, sabi po dito, that same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. Medyo mahaba, no? 7 miles is about 14 kilometers. 14 kilometers. So imagine mo, they're just walking lamang. Sino makapaglakad kaya ng 14 kilometers dito? Wala na, no? Parang isang kanto lang, kailangan pang pumara ng jeep eh. Di ba? Pero to, si Jesus, 2 of Jesus' follower pala, sorry. 2 of Jesus' follower walking 7 miles. So as they walk along, they were talking about everything that had happened. Ano ba yung nangyari nung time na yan? Yung time na yan, si Jesus po ay, yung senaryo, namatay si Jesus, pinako po siya, at nilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay. Pero at that time, walang social media. Walang nagsasabi sa social media, pag may birthday, kagaya kahapon may birthday po, no?
Laman ng social media ko, puro birthday. Yung naganap kahapon. Ganun kabilis, di ba, ang uploading. Pero nung time na to, wala eh. So, ang nangyari, kung sino lang yung naka-witness yung pagkamatay ni Jesus doon sa lugar niyon, sa Golgotha, sila lang yung nakakita. At wala pang nakarating kung saan-saan. Pero, after 3 days, nabuhay si Jesus. Ganun pa din. Wala pa rin masyadong discover na siya ay nabuhay on the 3rd day. So, punta tayo sa susunod na verse. So, as they walk and discuss these things, Jesus himself suddenly came. Meron dumarating si Jesus, bigla-bigla na lang and began walking with them. But God kept them from recognizing Him. Dito ko nakita, balik muna tayong konti. Dito ko nakita na posible pala ang teleportation. Bigla eh. Tingnan nyo, suddenly, hindi ako si Pastor Rene, kaya hindi ko kayo gugulatin. Suddenly, dumating si Jesus at nag-umpisang maglakad kasama nila. Hallelujah. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, meron siyang ginagawa eh. Minsan hindi natin nare-recognize, siyang palang katabi mo, sugo ng Diyos yan. Yan, tignan mo nga yung katabi mo. Yung mga nanonood po sa akin ngayon, baka may katabi po kayo dyan. Mahalay nyo, yan yung sugo ng Panginoon. Na ito po ay, meron kayo may pinagdadaanan eh. Mga broken heart nga po eh. So our topic for today is about strengthening the broken hearts. So God kept things dun sa dalawang yon. So let's continue to read the Bible. So sabi dito sa verse 17, then He asked them, si Jesus na yung nagtanong, what are you discussing so intently as you walk along? So they stopped short, sadness written across their faces. Then one of them, Cleopas, meron ng binanggit na pangalan, praise God, replied, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened here the last few days. So naumpisa na yung balita, kinukwento na. Sabi ko na nga ba, ang mga lalaki talaga ang umpisa ng marites eh. Hindi pala ang babae eh. Akala ng karamihan babae, pero sino ang kausap? Ang nagkwento, ito na si Cleopas. Sa mga kalalakihan, taas nga kamay ng mga kalalakihan natin. Ayan, gagamitin kayo na Lord to witness. Ayun, kayo yung magpapahayag, kayo yung magkukwento, kayo yung magmamarites. Hallelujah. Yang katabi mo, maiinggit yan. Sabi mo sa katabi mo, mainggit ka. Yan. Ito yung magandang marites, pinag-uusapan si Jesus, hindi yung kapwa natin. Amen. So, susunod na verse. So what things, sabi ng Panginoong Jesus, the things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said, he was a prophet who did powerful miracles and he was mighty teacher in the eyes of God and all the people. So ito na, nagkukwento na, purihin ng Panginoon, sige tuloy tayo kapatid. Hallelujah. But our leading priest and other religious leader handed him over to be condemned to death and they crucified him. We had hope he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. So can you imagine, these two persons, si Cleopas at yung isang taong yun na hindi binanggit ang pangalan, sila yung nakasaksi na kung saan si Jesus ay namatay. Hallelujah. Let's continue. Then some women from our group, ito na, sumunod na ang babae. Yan. So nauuna talaga ang lalaki, di ba? Sinong una nakakita kay Jesus na siya ay nabuhay? Babae, lalaki? Babae. Pero sino ang una nagkwento? Lalaki. Sabi mo sa katabi mo, yan na, mangyayari na sa iyan. Mangyayari sa iyan. So okay, then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning and they came back with amazing report. Nagumpisa na nagkwentuhan na to. They said, his body was missing and they had seen angel who told them, Jesus is alive. Hallelujah! Jesus is alive. Can you say, Jesus is alive? May conviction, Jesus is alive. Kasi pag hindi buhay si Kristo sa inyo, parang patay pa rin yan. Amen? Kaya kailangan talagang buhay sa inyo si Kristo. Ngayon, ito, buhay na buhay si Kristo rito. Sige, next kapatid. Hallelujah. Some of our men ran to see, and sure enough, his body was gone just as the woman had said. Then Jesus said to them, you foolish people. Ayan, nagsalita na si Jesus.
Foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scripture. Napahayag na po kasi. Pero hindi naniniwala na ikatlong araw mabubuhay si Jesus. Walang naniwala, walang nakasaksi. Kailangan pang i-report ng isang anghel at makita talaga na wala si Jesus ang kanyang bangkay doon sa tomb. Hallelujah. Marami ng himala ang ginawa ang Diyos sa inyong buhay. Amen? Marami na. Pero kailangan natin itong tanggapin at kailangan natin paniwalaan yan. Kaya pag dumating na yung inyong billing, dumating na si Judith, dumating na ang mga bagay-bagay sa inyong bayarin. Di ba? Hindi na kung saan-saan titingin ng kaliwa o kanan. Di ba? Ang titignan na natin, Lord, your provision. Naniwala ka at tutugunin ng Panginoon yan. Amen? Hallelujah. So tuloy tayo kapatid. Wasn't it clearly predicted that the Messiah who had to suffer all these things before entering His glory? Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scripture the things concerning Himself. Continue. Let's continue. By this time, they were nearing Emmaus and the end of their journey. Naku, ang bilis, no? Ang bilis nila maglakad. Nasa Emmaus na sila. Tignan nyo na lang sa Google Map kung nasaan yung Emmaus at habang sila ay nandoon sa, yung, ano nga pong place yun? Anong pinantahan nila? Basta yun. Hanapin nyo na lang dyan kung nasaan yung journey na yan. So Jesus acted as if He were going forth, but they begged Him, "Stay the night with us since it is getting late." So He went home with them. Continue. As they sat down to eat, He took the bread and blessed it. Then He broke it and gave it to them. Suddenly their eyes were opened and they recognized Him. And at that moment, He disappeared. Sabi sa inyo, may teleportation eh. Amen? Okay, tuloy po tayo. Then He said to each other, "Didn't our hearts burn within us as He talked with us on the road and explained the scripture to us?" And within that hour, they were on their way back to Jerusalem, where they found the 11 disciples and others who had gathered with them. Hallelujah. Meron pa ba? Wala na, di ba? Okay. So, ito i-relate natin sa buhay natin ngayon. Because I am a preacher, I am a teacher of the Word of God. How to apply this Word sa buhay po natin? Because I cannot just preach the gospel of Jesus Christ without applying it. Because it is God's mandate na lahat ng mga tinuturo niya ay dapat nating i-apply so para tayo ay maging obedient sa Kanya. Amen? So kailangan yun, hindi lang naririnig sa kaliwang tenga, lalabas sa kabilang tenga. At mamaya makalimutan nyo na. Gusto ng Panginoon, habang lumalabas tayo dito sa buong linggo, mula Lunes hanggang Sabado, ay maaalala natin ang Kanyang salita. Amen. So lahat po tayo may pagdadaan na malay nyo, mamaya na lang bigla kayo ma-broken heart. Diba? Malay nyo, mamaya bigla na lang yung minamahal nyo, bigla na lang may ikukwento sa inyo. Di na kita love. Diba? Tapos malay nyo, may nakita kayo, nakatama niya. Ayan, may kurot na. Diba? So there are things, hindi lang naman po tungkol sa puso about love life. Alam niyo po ba na ang even yung discouragement, that is brokenness. Even yung frustration, lahat ng mga negatives na yan, that is the things na nagtutulak sa atin pabalik. Nagtutulak sa atin na wag muna tayong kumilos para tayong napoprosen sa buhay po natin pag meron tumama sa puso natin. Nag-iisip ka ng maraming bagay kahit na ito imahinasyon lamang. Ganyan na nangyari sa kanila because sa kalungkutan nila. Pero mga Kristiyano po, kagaya nitong dalawang to, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Sino nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Amen. Itong dalawang follower ni Jesus, si Cleopas at itong taong ito, naranasan nila yung kabutihan ng Panginoon. At yung mga bagay, yung mga himala, yung mga pagpapala, imagine niyo, nasaksihan siguro nila yung tinapay at isda na nagmultiply, napakain ng 5,000 kalalakihan. Lahat yang yan, nakita nila, ang mga patay ay nabuhay, ang mga bulag nakakita, ang mga tenga, ang mga bingi nagkaroon ng pandinig. Amen? Ano mga himala ang nakita mo kay Jesus? Yan ang tanong. May mga himala na ba na tayo ay tinanggap sa ating Panginoon? Pero darating yung araw na kahit anong saya natin mga mananampalataya, darating ang araw, bigla na lang, boom! Itetest ka.
Yung bang tipong nandun tayo sa eskwelahan, di ba? Saya-saya natin. Can you remember when the time nandun tayo sa school? Oh, yung mga barkada natin, mga classmate natin, saya-saya natin. Wala pa si teacher. Okay. Tapos pumasok si teacher ng ganito. Pumasok si teacher. Diretso sa kanyang lamesa. Tapos umarap sa klase. Sabi ni teacher, kumuha kayo ng 1/2 piece of paper. Tignan niyo yung mga mukha. Parang ganyan ang mga mukha ng estudyante yun eh. Kumuha kayo ng 1/2 piece of paper. Okay? Meron tayong short quiz. Ano mangyayari sa mga estudyante? Can you relate? Ang mga mahuhusay na estudyante, ganito na yan. Alam mo na. Mahuhusay ng mga ngaral yan. Alam mo na. Matik yan. Di ba? Yung mga talaga namang nakapag-aral, yung mga nag-review talagang hindi na kailangan ng points to reviews, at talaga namang ready yan, naka-smile pa yan. Tapos naka-D4 pa yan sa kanyang upuan. Okay, di ba? Sulat ang pangalan. Pero yung mga hindi handa, naalala niyo yung mga kabataan ninyo? Yung mga nag-aaral dito, naalala niyo ba? Nasa eskwelahan kayo, bukas yun, mararanasan niyo uli yan. Lunes na Lunes. Ganyan ang teacher ko nun. Mahilig sa Lunes. Kasi alam nila, ang Linggo, Sabado ay Lakwatsa Day, Petics Day. Kaya Lunes na Lunes, ang teacher ko nun, bibiglain ka na lang. Parang si Pastor Tony rin yan, bibiglain ka na lang din. Parang si Pastor Jaime, bibiglain na lang din ako. Imagine, pumunta akong Masbate. Pastor, kararating ko lang sa Masbate noon. Pastor, ay, hindi pa ako pastor nun, right? Brother Robbie, pupunta tayo sa Burol mamaya. Okay ako naman, okay ako. Okay. Tapos pagdating ko sa Burol, ikaw magbigay ng service. Ganon si Pastor Jaime, purihin ang Panginoon. Okay, di ba? So anong sasabihin mo? Why me? Ba't ako? Naging bat ka tuloy. Amen. So parang ganyan din ang mga estudyante. Biglaan na lang nagkakaroon ng test. Etong dalawang to, biglaan na lang dinakip si Jesus. Pagkadakip kay Jesus, dumaan siya dun sa mga opisyales hanggang sa pinako sa krus, namatay. Na-test ang kanilang saya. Wala na yung Savior natin, wala na yung magliligtas sa atin dito sa mga Romano. Wala na tayong pag-asa. Helpless na, kaya nag-disperse sila eh. Nagkawatak-watak ang mga disciples nun. Because they felt talunan sila. Sino po ang relate dyan? Sometimes yung saya mo, di ba? Hallelujah, Lord. Sarap talaga sa presensya ng Panginoon. Tapos biglang, boom! Can you remember sa mga nangyari sa'yo? Bigla na lang ang mukha mo biglang humaba hanggang doon. Diba? Nakatingin ka na sa lupa, hindi mo na maintindihan kung anong gagawin mo sa buhay mo. Diba? Biglang-bigla na lang, tinakbo mo sa ospital, ang mahal mo sa buhay. Biglang-bigla na lang, may nangyari hindi maganda. Just like itong dalawang ito na nakaranas din ng ganong bagay. Si Cleopas at itong isang follower ng Panginoon. Sa panahon natin, usong-uso ang depression. Sinong na-depress na dito? Iwagay-iway ang kanyang kamay. Ako lang ba? Sige, maging honest kayo. Nade-depress, nade-discourage. Alam niyo ba mga kabataan ngayon, ang dami ng suicidal report. Maaring wala kayo nababalitaan kasi napipigilan. Pero according sa Google, according to Usap Tayo for World Suicide Prevention Day in 2023, 404 deaths of suicide committed noong 2021. Kabataan. I remember, meron akong bina-Bible study sa isang public school. I forgot the year, yung kila Sister Aileen. Tapos, meron dong mga cases na mga suicidal students, pupils. Depressed ang mga bata.
And sabi pa dito sa ni-research ko, 2,147 suicide attempts among students. That was 2021, confirming a nationwide scale of problem. Alarming to dapat sa ating lahat, not only in the government but also in the church. Because I believe even Christians nadidepress. Ko-congratulate kita pag hindi ka nadidepress pag naging Kristiyano ka. Lahat tayo dadaan dyan. Even these two person na to, nakasama si Jesus for a matter of time, na-depressed din sila. Wala na silang pag-asa sa buhay. Pero pansinin nyo, biglang-bigla na lang, dumating si Jesus. Biglang-bigla na lang, dumating si Jesus. Minsan, hindi natin nare-realize, nandyan na pala ang Espiritu ng Diyos para bigyan tayo ng pag-asa. Pero hindi natin siya napapansin kasi busy tayo. Busy tayo doon sa personal nating problema. Pero pinakita ng Panginoon dito na kahit siya ay nabuhay muli, hindi siya bumalik ng heaven kaagad. Pinakita dito na ang Panginoong Jesus na kung saan, ganun niya, kamahal niya kayo at kamahal niya tayong lahat. Nakita niya yung mga tinuruan niya, yung mga followers niya, yung mga disciples niya. Naku, they are all scattered. Isa lang po ito sa mga pinuntahan ng Panginoong Jesus. Meron pang kwento sa Biblia na kung saan bumalik sila sa pangingisda. Bumalik sila sa kanilang mga normal na gawain. Pero pinakita ng Panginoon muli ang kanya, kagaya itong dalawang taong ito, sinamahan, pinuntahan ng Panginoon. Nowadays, maaaring hindi natin makita ang mukha ng Panginoong Jesus. Kagaya dito, hindi inalaw ng Lord na makilala si Jesus mismo. Maaaring hindi natin makita talaga ang mukha, pero may pinapadala ang Diyos para ikaw ay muling ibangon, muling i-encourage. Maaaring isang anghel yan na nagkatawang tao, maaaring kapwa mo mga Kristiyano na ito ay magtutulak sa iyo para ikaw ay muling bumangon. Amen? So paano ba dapat natin, anong application nito sa buhay natin? Kung paano si Jesus, ginawa niya to, because now, God, or Jesus is seated on the right throne of God, at pinadala niya ang banal na Espiritu dito sa lupa, at ang bawat isa sa atin na tumanggap at nanampalataya kay Jesus, binuksan ng kanyang puso. Kapatid, nasa sayo ang Panginoon. Yun lang ang katotohanan na masasabi ko, sabi ng Revelation. Kung sino man na nagbukas ng kanyang pintuan, ano yung pintuan? Yung puso niya. Si Jesus ay papasok at makikisalo sa'yo. Hindi mo lang siya kasama kung hindi nasa sayo ang ating Panginoon. Na kahit ganun ka-supernatural lang, imagine natin, nakaupo si Jesus sa kanang trono ng Panginoon, ng Ama, pero nasa sayo ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwan ng orphan. Papadala pa niya ang banal na Espiritu. Grabe! You have the two anointing, the power of Jesus and the power of the Holy Spirit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, anointed ako. So if Jesus was raised from the dead, if Jesus has the power over death, you also have that power. Because Christ is in you, the hope of glory. Amen? So paano ba natin ito i-apply? Kung nakita mo kung sino ka, yung estado mo sa buhay na ako pala ay isang sugo ng Panginoon, na ako pala ay isang puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon at nasa sa akin ang banal ng Panginoong Hesus mismo nasa puso ko. Kapatid, eto rin ang gagawin mo. Because a lot of people are now depressed. Hindi porket nagpapasaya yan nandun sa comedy bar, hindi yan nakakaranas ng depression. Lahat ng pumapasok sa comedy bar, lahat yan ay may problema. Eh yung hindi pumapasok ng comedy bar, kasi wala silang pang comedy bar. Yang katabi mo sa opisina, yang katabi mo sa eskwelahan, yang kapitbahay mo, hindi porket nakangiti yan, walang pinagdadaanan yan. Bilang mga mananampalataya, maaaring ikaw rin may pinagdadaanan. Sino magpapalakas sa akin? Dalawang bagay. Number one is God.
Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Siya yung magpapalakas sa'yo, number one. Pero sometimes ako personally, medyo bitin. Medyo bitin. Bakit? Hindi ko kasi makita yung aking pwedeng kuhanan ng hugot lines. Pero sino ang pinadala ng Lord? Isang physical na tao. Kaya yung mga taong yan na nanalangin sa akin, yung mga taong yan na nag-encourage sa akin, hala, bangon ka, Robbie. Pag hindi ka pa bumangon, ewan ko na lang sa'yo. Kinakausap ko yung sarili ko, nandiyan na si Jesus, nandiyan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pinadala pa ng Panginoon ng mga taong yan para ikaw ay palakasin. Ewan ko na sa'yo kung hindi ka pa lumakas. Amen? Kaya nga importante sa ating mga kapatid, kung tayo mananampalataya, dumadanas tayo sa depression, dumadanas tayo sa mga pinagdadaanan sa buhay na mabigat sa ating balikat. Kapatid, 2 bagay lang ang kailangan mong gawin. Una, isulat mo ito. Ano yung una? Ang una ay huwag kang umalis sa presensya ng Diyos. Mas lalo mong hanapin ang mukha ng Panginoon. Mas lalo mong puntahan ang presensya ng Panginoon na kung ikaw ay mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Yun ang number 1. Number 2, kailangan belong ka sa small group o community. Because without this help, ay mahirapan ka. 2 head is better than 1. Amen? Saan ka nakakita ng walis ting-ting na nagwalis mag-isa yung isang ting-ting na yan? Walang kwenta, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo yung walis ting-ting na yan, kahit yung walis tambo, may mga hibla yan eh. Pag pinagsama-sama mo yan, di ba ang dali? Ang daling magwalis? So Christians need each one. Kaya nga ang Panginoong Ama, nung nakita niya si Adan, ay walang helpmate tong si Adan, nalulungkot. Kaya ka nalulungkot, kapatid. Hindi ko sinabi mag-boyfriend, mag-girlfriend ka. Ha? Kaya ka nalulungkot kasi wala kang spiritual partner. Ang madalas kasi mga kabataan ngayon naghahanap ng partner. Hindi yung ganun partner ang sinasabi ng Panginoon. Hindi mo makikita ang fulfillment ng puso mong kulang doon sa partner na yan. Hindi yan kayang punuin ng tao yung kakulangan ng damdamin mo. Spiritual partner na kung saan ito ay mananalangin sa'yo. Spiritual partner kung saan ito ay mag-encourage sa'yo. Spiritual partner na kung saan ito ay mag-motivate sa'yo, mag-build up sa'yo, mag-strengthen sa'yo. Kasi nowadays, I don't know in other countries, but dito sa Pilipinas, madalas ang tinatawag nating crab mentality. But the thing is, ang sinasabi ng Panginoon, kabaliktaran. Pag ikaw kasama sa isang grupo, hindi crab mentality, paangatan kayo. Diba? Tulungan kayo. Sabay-sabay tayo umangat. Amen? Kaya sa pananampalataya dito sa simbahan, hindi po tayo dapat nagpapabagsakan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, palakasan. Palakasan. Naalala ko, meron akong kaibigan. Sabi niya, sa social media, hindi ko ito magagawa kung wala itong grupo ko. Hindi ko magagawa mga bagay nito kung wala itong grupong ko na magpapalakas. Dahil sinabi niya doon, sa itong kaibigan ko ito, marami siyang pinagdaanan. At yung pinagdaanan niya yun, akala niya walang kwenta ang kanyang ginagawa. Susuko na lang siya. Pero dahil yung mga tao naniniwala sa kanya, imagine mo, hindi pa mga Kristiyano to, ha? Pero itong kaibigan ko Kristiyano, maaaring ibang kasama niya sa grupo niyo ay mga mananampalataya, pero iba yung spirito. Nagtutulungan. At dahil sa pagtutulungan niya, naniniwala sila, nagsama-sama sila, nagtutulungan sila, may mararating sila. And to God be the glory. Sisiw na ang 6 digits sa kanila ngayon. Kung kilala niyo siya, na kaibigan ko, palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Hindi madali. Sa buhay pananampalataya, ganyan din. Mag-isa kang maglakad. Ang hirap. Pag nadapa ka,
Di ba? Walang tutulong sa yung bumangon. Pero kung may kasama ka, madali, di ba? Sabi nga ng Panginoon, two heads is better than one. Ay, hindi pala three. Sa Ecclesiastes, hindi kaya maputol ang dalawang strand ng lubid. Amen? Pero nakakalungkot, marami mga simbahan ngayon nagkakawatak-watak. Nagkakasira-sira. Instead nagpapalakasan, nagkakatisuran. Sabihin mo sa katabi mo, hindi dito yun. Amen. Hindi dito yun. Sa kabilang simbahan yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapagamit. Amen? Dahil dito, tayo ay buo. Nagtutulungan. Hindi nagsisiraan. Amen? Amen? Papalakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. So, paano ba ang ginawa ng Panginoon na gagayahin natin? Paano ba niya ni-restore yung mga kagaya nito si Cleopas sa katong taong to? Paano niya ni-restore yung puso nila? Nalungkot at talunan. Number 1, gugulatin ko ba kayo? Hindi na. Suddenly. Di ba? Yung suddenly yun, dumating si Jesus. Kahapon may na-meet po ako. Isa siyang estudyante ng NCBA. Matagal ko na po siyang tinuruan. Bagong kasal pa lang kami ni Sister Binel. Tama, may baby na yata tayo na. No? Nung pumupunta ako ng NCBA, may baby na tayo na. Okay, so matagal na siyang panahon. At ito ay college pa lang tong batang ito, nung time na yun. Then kahapon, nagkita kami. May 2 anak na siya. Tapos, ang ganda ng ngiti niya, pagpasok ko dun sa lugar, sa event area niyon, ang ganda ng ngiti niya sa akin, hindi ko matandaan kung sino siya. Yun ang unang impression ko, hindi ko siya matandaan, pero ang ganda ng ngiti niya sa akin. Ako naman kasi, hindi ako suplado in personal. Pag nakatalikod lang suplado, de joke. Tapos nung umiti siya, kinamayan ko, "Hi, kamusta ka?" Tapos tumalikod na ako. Pagkatapos yung gano'n, "Kamusta ka?" Pero ang iniisip ko pa rin, sino ba to? Kasi minsan memory natin na lumiliit eh. Bumababa yung gigabyte, no? Yung memory natin, di na-upgrade. So, bigla na lang, siguro kasi kabilang lugar lang siya, sabi niya, may nagpaalala sa akin, taga-NCBA pala siya. Yun, nagbalik tanaw na lahat ng nangyari sa akin. So, purihin ng Panginoon, alam niyo po ba, yung mga bagay na panahon na yon, yung kabataan nila, ang layo eh. Pupunta ako ng Fairview, from Angono, very far view talaga siya. Far view. May dala pa akong sasakyan nun 2 hours ang minimum travel time ko. Pupunta ko sila sa school, tapos hahintayin ko sila dun sa gate. Kasi nung una, pumapasok pa ako ng eskwelahan. Pinagbawalan ako ng admin. Nagpaalam ako sa admin, tapos pinagbawalan ako. Kasi non-sectarian school daw sila. So, ang ginawa ko, may katabing mall siya, doon kami nagkita-kita. So, purihin ng Panginoon, after several months kami doon. Tama, no, months? After several months ako nagpupunta doon, may naitanim tayo. May naitanim tayo, purihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Yung pagtatanim natin, minsan hindi natin akalain na may ginagawa ka na pala sa buhay ng tao. At doon, makikita nyo, sa Lord ng papuri ang lahat, parang ito, bigla nilang silang sasaya. Si Cleopas biglang sumaya eh. Nung na-realize niya, ay si Jesus pala yun. Yung nabuhay, dinalaw ako. Di ba? So anong ginawa ng Panginoon? Lumapit. Kaya lumapit ka naman, kapatid. Puntahan mo naman sila. Huwag kang maghintay nakakatok sila sa pintuan mo, ate. Pag-pray mo naman ako. Ate, di ba? O kuya. Huwag mong hintayin, ikaw ang pumunta doon. Kaya alam, prayer natin, siya lang. Lord, gamitin mo ko. Tapos bibigyan ka ng Lord ng sensitivity. Bibigyan ka ng Lord ng, anong tawag yun, sa pusong nakakaramdam.
Nakakaramdam na, may lungkot itong taong to, kailangan niya na puntahan, ipag-pray. Alam niyo po ba sa simpleng panalangin mo, mayroong malaking mangyayari dyan. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ano pang ginawa niya? Bukod sa paglapit niya, hindi lang siya nakipagsumabay ng lakad, parang alay lakad. Hindi po eh. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, nag-umpisa na siya magtanong. Nag-umpisa na siya mag-start ng conversation. Diba? Nag-start na siya magkwento, magsalita. Kapatid, hindi mo kailangan magaling mag-English. Hindi mo kailangan magaling magsalita. Isang edukadong tao. Alam ko ang dami mong kwento sa buhay. Amen? Yang kwento mo, bigyan mo na ng value yan. Amen? Ano ba yan? Ano man yung kwento mo, umpisa mo na. Ang gagaling ng mga Pilipino dyan eh. Diba? Ano mo yung mga Pilipino, matabi mo lang yan sa bus o kaya sa MRT. Pag gumanyan na, ay sorry po. Diba? Dalawa lang naman yan eh. Ano ba? Or, ay sorry po. Diba? Ganun lang naman ang reaction ng tao ng Pilipino eh. Pero kung ikaw Kristiyano, ay sisikaw ba naman? Ano ba? Mais ka nga. Nakasakit na yung talampakan ko. Tinapak-tapakan mo. Hindi ka naman ganun, di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw gayon. Hindi ikaw yun. Okay. So ano meron tayo bilang mananampalataya? Pinapakita natin yung kabutihan ng Diyos. Ay, sorry po ah. Oh, yan, di ba? So start ka na ng conversation, tsaka pupunta. Ay, yun ako pupunta lang dyan sa kabilang kanto. Nag-MRT pa eh, no? Kabilang kanto lang. Ah, ganun ba? Ako naman din sa kabilang kanto. Ay, mali na sakyan mo. O, di ba? Kasi kabila eh. So, alam niyo, nag-start na kayo ng kwentuhan. Anong susunod nun? May opportunity ka na. Di ba? Kailangan mo ng intensyon. Pakilala mo na si Jesus doon. Dahan-dahan lang, ha? Makipagkaibigan ka muna. Okay? So, alam mo yun, pag nag-start ka ng kwentuhan, ang gagawin mo dyan, hindi nung, uy, alam mo ba si doktor nangayayat na. Tapos may sakit na. Ay, ikaw naman kapatid. Huwag mo na ikwento yun. Alam na ng buong Pilipinas yun eh. Yung doktor na yun, ha? Ang gawin mo na lang, ikwento mo yung hindi nila alam. Uy, alam mo ba kapatid, yung papuntahan natin, mayroong hangganan niya, pero yung pupuntahan natin sa susunod na buhay, walang katapusan yan. Eternal yan. Ha? Ganun ba? O, di ba? Nag-start ka na ng kwentuhan. Amen. So, alam mo yun, pag nag-start ka ng kwentuhan, ang tao, parang lasenggo. Oh. Nung araw, uminom ka ng 2 bote ng whiskey. Ay, whiskey ba yun? Yung puti? Gin. Ang mahal ng whiskey, no? Para, gin. Okay, gin. Okay, pag inom na ng gin, talaga naman, no ba? Sino ang nakaranas niyan? Isang case ng beer, 2 bote ng gin, tapos alam mo, pare, si Mrs., ganyan-ganyan eh. Di ba? Hindi ka naman nagtatanong. Nag-uumpisa na siya magsabi. Nag-uumpisa na siya maglabas ng sama ng loob. Di ba? Ano mangyari nun? Ikaw naman, ganun ba? Parehas lang tayo, Brad. Ng kapalaran, ganyan din si Mrs., yung mga anak ko. Lahat na lang kinuwento na rin. Anong pakatapos niya? Mamaya magkakapikunan na yan. Magsasaksakan na yan. O, di ba? Minsan mga ganun na nangyari sa mga inuman. Ang tao ngayon, napansin ko, hindi na. Pumunta ka sa Starbucks. Pumunta ka sa milk teahan. Uy, alam mo ba? Ganyan-ganyan. Kwentuhan na! Tapos nilagyan pa ng saksakan yung lamesa mo, no? Ang tagal ng upuan doon sa lamesang yan, di ba? Sinaksak na yung cellphone mo para ma-charge. Hindi lang yung kakwentuhan mo, meron ka pang ka-cellphone. Kasi communication sa Pilipinas, alam niyo ba ang Pilipinas ang #1 na social media user? Ang dami-daming tao sa mundo pero ang Pilipino, TikTok na lang eh. Minsan dumadalaw ako sa TikTok. Sabi ko, tingnan mo nga naman ang TikTok. Nakikijoin na ang ibang lahi sa TikTok ng Pilipinas kasi wala silang kausap dun. Kaya minsan nakita ko pa-harvest. Sabi ko, mga putito nakikipa-harvest? O, pumunta po kayo dun sa live. Tignan nyo. Iba-iba ng kulay. May itim, may puti. Hindi na Pinoy eh. Tapos meron pa mga Asian countries na nandun sa live na yun. Sabi ko, bakit wala silang makausap sa kalahi nila? Puro Pilipino. Kasi mga Pilipino makwento. Alam mong ginagawa lang nila? Nagkakantahan. Online, nagbibidyoke.
Tapos nagkukwentuhan na kung ano-ano. Ay yung iba naman mga tao dyan, sinasamantala, nagbebenta na, uy, bumili naman kayo ng pampatpaputi. Bili kayo ng vitamin C. Bili naman sila. Di ba alam niyo yun? Ganun ang Pilipino eh. Amen? So gamitin natin yan sa kapurihan ng Panginoon. Tama po ba? Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Alam mo, pag nilapit mo ang taong broken-hearted, kapatid, hindi kayang tapatan ng anumang drugs ang pusong nasugatan. Ang pusong malungkot. Hindi kayang tapatan ng alak ang pusong malungkot. Hindi kayang tapatan ng babae o anumang sugal o anumang bisyo ang pusong sugatan. Sino lamang ang makakapagpagaling ng pusong ito? Si Jesus. Ngayon, kung ikaw ay biktima ng sakit na yan ngayon, today is a great day for you. Because you cannot give to others what you don't receive yet. Amen? So, paano naman ba ni-restore ng Lord ang mga backslidden heart? Yung mga lumayo. Okay, dito sa kwentong to, makikita po ninyo na si Jesus po ay nagumpisa ng mangaral. Kinawento na niya ang tungkol sa salita ng Diyos, na kung saan dapat tayo bilang isang mananampalataya, hindi lang puro chismisan. Dapat tayo matuto rin mangaral. Hindi lang sa testimony natin kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Hindi ko kailangan pumasok ka ng Bible school para malaman mo ang salita ng Diyos. Kagaya ngayon, makikita niyo itong maliit na screen na to. Picturean niyo naman. Pwedeng kasama ako kung gusto niyo. Diba? Para saan niyo pipicturean yan? Hindi para lang mapuno ang inyong cellphone. Picturean niyo yan para yan yung notes ninyo. Amen? Kasi dapat inaaral natin ang salita ng Diyos. Can you imagine, dumating yung testing, kagaya ng estudyante. Dumating yung testing, oh, sister, alam mo lang gagawin mo ha. Hindi ganon. Si sister lang ang nag-aaral, ikaw kopya ka ng kopya. Si brother lang yung nag-aaral, ikaw kopya ka ng kopya. Hindi, lahat tayo estudyante. Amen? Lahat tayo ay nag-enroll sa kaharian ng Diyos. Pag-enroll ka, ang pangalan mo nakasulat doon. Wala naman ako nakitang estudyante na hindi nakalista doon sa registration form. Wala ako nakita. Lahat ng pumasok sa school at pumupo sa upuan na nandun ang teacher nila, sila ay enrolled. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? At dahil enrolled ka, ito yung privilege mo, natatanggap ka ng katuruan, academic classes. Tama po ba? At dahil doon, isang privilege ka rin na mahirapan. Dadating yung exam. Darating yung mga bagay na kung saan may mga thesis pa at kung ano mga projects pa yan. Susun pa nga eh. Na kung saan laging sinasabi ng mga estudyante sa akin, busy ako eh. Tama po ba? Sana maging busy rin tayo kay Lord. Amen? Pag busy ka kay Lord, hindi ka basta-basta matitinag. Kasi nakapaghanda ka, meron kang time management. Pag alam mo ang salita ng Diyos, dumating yung problema mo sa buhay, alam mo ang gagawin mo, hindi ka mayayanig. Because yayanigin talaga ng Lord at ang hindi nayayanig, yun yung mananatili. Amen? Kaya alam niyo po ba, ang nakakalungkot, correct me if I'm wrong, because nagtanong ako na ang DepEd pa lang ay bawal magbagsak ng elementary. Tama po ba ako? Nakakalungkot, bakit nung araw kami may kasama ng pingot, hihila ng patilya. Di ba kaya nga pinapuputol ko lagi patilya ko eh. Kasi laging hinihila ng teacher ko yan. Tapos nagbabagsak pa ang teacher ko nun. Kaya ikaw naman, eager na eager ka mag-aral. Aba, nang nalaman ko, bakit ganun? Bawal magbagsak ang elementary, dapat doon pa lang, hinuhubog na sila. Kaya yun ang question ko sa DepEd. Ano man ang rason nila, dapat kailangan pa rin matuto ang bata sa disiplina. Ganon din mga Kristiyano. Hindi na tayo papasok sa simbahan, uupo, tatayo, at uuwi. Kailangan
kailangan tayo ay may pagkukusa na mag-aral. Kaya ka pumasok dito dahil meron kang gusto. Ano yung gusto mo? Ang gusto mo ay makasama ang Diyos. Ang gusto mo ay makapiling siya sa kalangitan. Ang gusto mo ay pagpapala. Ang gusto mo ay kapangyarihan. Ang gusto mo ay kalayaan. Marami kang gusto kay Lord. Kaya ka nga nandito eh. Amen? Amen. Dahil kung wala kang gusto kay Lord, ibig sabihin nandun ka sa labas. Nasa galaan ka, anong ginagawa mo doon? Kasi wala ka namang hinihingi kay Lord. Pero lahat ng merong kagusto kay Lord, lalapit kay Lord yan. Kaya ka nandito. Kasi may gusto ka kay Lord. Amen? At dahil may gusto ka kay Lord, kagaya ng isang estudyante, gusto niyang matuto, gusto niyang mag-aral, hindi lang ang baon, kailangan niyang matuto. Dapat ganun din tayo mga mananampalataya. At pag nag-aral tayo, natuto tayo, kapatid, anumang pagsubok na haharapin mo, sigurado, sisiw na sa iyan. Ganun lang po kasimple yun. Madali na sa iyan. Kaya ang mga Kristiyanong, mga marurunong at handa sa labanan, alam niyo po ba ang tawag dyan? Yan ang mga victorious Christian. Hindi laging lumiiyak. Panginoon, tulungan niyo naman ako, mapuputulan ako ng kuryente. Panginoon, meron akong problema sa aking kalusugan. Alam mo na ang gagawin mo pag dumating sa iyo yung problemang yan. Sinabi mo, Panginoon, ikaw ang aking Jehovah Jireh. Sinabi mo, Panginoon, ikaw ang aking tagapagpagaling. So anong gagawin mo? Magdideklara ka na lang. Kasi nasa sa iyo eh. Tama po ba? Yes, kailangan mo humingi ka ng tulong sa panalangin sa mga kapatiran mo, pumunta ka ng simbahan, pumunta ka doon sa small group mo, ipagpipray ka. Yes, kailangan mo silang lahat. Pero ikaw na ngayon, ikaw palang tagumpay ka na. Amen. Palakpakan mo natin ng Panginoon. So, paano ni-restore ng Panginoong Jesus ang tao ng mga duguan, o mga backslidden, o mga umatras sa kanilang pananampalataya? Inulit lang ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, inuulit ng Panginoon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi kita kilala, kapatid. At ang mensaheng ito ay para sa lahat. Even yung mga nanonood sa akin ngayon. May pinagdadaanan ang bawat isa sa atin. Ano man laki o bigat yan, naaapektuhan ka. Pero yung apektong yan, kailangan ikaw muna maging matatag. Dahil hindi ka makakapag-share sa iba, hindi ka makapag-akay sa iba, kasi nga, hindi ka matatag. Kaya pansinin niyo yung mga batang marurunong, yung nag-aral, ang babait naman nila, nagpapakopya sila. They share their knowledge. Diba? Mangungopya ka ba sa hindi rin nag-aaral? Sinong gumawa nun? Of course, ang tatabihan ko yung marunong. Kaya nga yung asawa ko nun, yung magka-estudyante kami, magka-classmate kami, tinatabihan ko siya eh. Kasi nga, marunong. Pero hindi ako nangungopya. Marunong lang, maambunan ba? Maambunan. Nangopya ba ako sa'yo? Hindi naman ako nangopya sa'yo, di ba? Oh, alam ko yun, hindi ako nangungopya, bawal yun sa atin. Bawal sa pananampalataya natin yun. So bakit ako dumidikit sa kanila? Kasi matatalino to yung grupo nila, misis. Ang alam niyo mga uno, 1.5, 175, sisiw lang sa kanila yan eh. Ang average grade ko niya, sa 2, 2.25. Pero sa kanila, mga 1.5, 1.75. Tatabi ka doon. Huwag kang tumabi sa talunan. Mga Kristiyano minsan, talunan na ngayon, talunan ka pa rin. Anong gagawin mo? Maggilahan kayo, magtalunan din. Magtalunan na lang kayong dalawa. Tumabi ka doon sa mga magagaling. Amen? Sumama ka doon sa mga mahuhusay. Yung mga victorious na Kristiyano. Mawahan ka dyan. Amen? Kaya yung ginawa ko, purihin ng Panginoon. Madali na sa akin yung 175 dahil may katabi ko. Bakit na-encourage ako mag-aral eh? Mahilig kasi ako manood ng TV, mahilig ako manood ng mga pinikula. Mahilig sila mag-aral. Nakakahiya naman, di ba? Na hindi ako mag-aral. Panayang, homeworks natin, ano yung sagot natin sa homeworks? Yun lang ang kinokopya ko. Pero yung exam, hindi ako nangungopya. Pag meron silang ang tawag doon, review pointers. Tama ba? Review?
Yun ang kinokopya ko. Ano ba yung review niya dyan? Pakopya naman. Kasi bakit? Alam mo, meron silang alam na maaaring hindi na-neglect mo siya, panalo ka. Hindi ko man mapantayin yun dahil nangopya ka na nga lang ng mga review pointers nila, papantayin mo pa yung 175 nila. Di ba? Pangit naman yun. Okay na sa akin yung mga dos na yan. Yung time na yun. Amen? Sa kaya nanalo ko. Amen? Meron din siyang kahirapan nung nag-aaral kami. Mahina siya sa mathematics. Yun naman ang malakas ako. Kaya nagbe-blend kami. Amen? Hindi lahat kasi malakas siya. Meron din siyang kahinaan. At yung kahinaan yun, ako naman yung malakas doon. Ay, ako naman turo ng mathematics, yung mga diagram ng calculus, di ba? Yung mga equations na yan, ng algebra. Amen? So, lalo na sa drawing. Mahina ang misis ko sa drawing. Imagine mo, straight line. Bakit may baluktot? Straight line nga eh. Anyway, ganun talaga yun. So, mga kapatid, magpapalakasan tayo. Amen? Kaya kung may napansin ka sa kapwa dito, parang mahina. Unang-una, mapapansin mo sila mahaba-baba. Yung lungkot. Di ba? May lungkot ang muka. Mararamdaman mo pagpasok na yan ng kamay, ng pintuang yan at kinamayan mo. Mga asher. Huwag yung katabi nyo lagi kayong kwento, kinamayan nyo lang yung pumapasok. Hindi ganon. Tingnan nyo yung mukha ng pumasok. Di ba? At pag yan pumasok na mahaba ang mukha, yan na yung kapatid. Di ba? Sinong nakakita sa akin kanina sa likod? Kailan humaba ang mukha ko? Di ba lahat yung initian ko? Amen? Kasi dapat ganun ang aura natin. Yung mukha mo palang panalo na. Amen? Merong saya. Kaya pag sumamba sila sa Diyos, merong saya. Amen? Hindi yung, ano yung kinanta natin kanina mabilis? Hindi ko alam kung nananaginip pa yan o ano eh. Dapat merong saya, may galak, may tuwa. Amen? Pero pag nando sa, gumaganito yung ilaw. Di ba? Gumaganyan-ganyan yung ilaw. Ganun pa tayo, di ba? Yung makikinis ng mga kutis, yung mga mapuputi, di ba? Magko-concert sila dito. Oh. Ano bang meron doon? Anong wala dito? Kapatid, baka hindi mo nakikita. Si Jesus nandito. Bakit? 2 o 3 na nagkatipon-tipon, siya ay nandito. Kaya yung mga nanonood, pumunta na kayo dito, wala dyan. Huwag na kayong manood dyan, pumunta kayo sa church ng Sunday. Amen? Kasi mararamdaman ninyo yung presensya, magiging malakas kayo. Can you imagine sa loob ng 6 na araw, puro problema ang harapin nyo. Bukas pa lang, di ba? Makikita nyo pa lang yung boss nyo yung teacher nyo Di ba? Yung mga paperworks ninyo, yung computer ninyo na punong-puno ng mga kung ano man yan. Di ba? Magkakamot ka na lang. Tingnan yung mga buhok natin, numinipis lahat. Magkakamot ka na lang. Yung iba, lalaki ng mga landing pad Oh, yung iba, may helipad na rito. Kasi nga daming stress ngayon Tama po ba? Yung magluluto ng baon ng mga anak nila bukas, 4:00 pa lang ng umaga, gigising na yan. Ang daming stress. 6 days yan. Kaya nga ang gusto niyo matulog ng Sunday, di ba? Kaya ayaw nyo nga mag-church yung iba. Late na kayo, 10 na kayo dumating. Naintindihan ko naman kayo Pagod kayo. Pero dito kayo huhugot ng lakas, kapatid. Dito ka huhugot ng lakas. Yung pagod mo ng 6 na araw, dito na ngayon, pang 7 araw mo. Dito ka na kumuha ng lakas. Kaya gumising ka ng 5, dumating ka ng 9:30. Hindi 9:30, 1. Amen? Kaya hindi sila makapag-start, iniintay ka kasi. Sabi mo sa katabi mo, iniintay ka pala. Pero kung nandiyan ka, mag-start yan 9:30. Kasi inurasan ko kanina, 9:35, 9:37 Nag-start kasi wala ka pa Pero nandiyan ka na, mag-start yan ng 9:30. Amen? So paano ba? Ito na, yung letter C. Paano ba pinalakas ng Lord yung kanilang damdamin? Paano si net on fire? Simple lang. Sa church na to,
Grabe, Lord. Lahat ng mga tao rito naglalakihan. Lalo na nung araw, nung wala pa akong hinahandle na simbahan sa Angono, sa Rizal, dito madalas ang kain. Tingnan niyo na lang yung isang pastor doon na nag-amen. Kung kilala niyo siya way back 10 years ago. No? 10 years ago, no? Grabe ngayon, talagang blessed na blessed eh. Naglalakihan, bakit? Alam niyo po ba, si Jesus, tignan niyo, pumunta si Jesus dun sa kwento kanina. Naalala niyo? Hindi lang naglakad, hindi lang nagkwento. Aba! Nagstay pa siya ng gabi. Kumain, aba! Sinong ayaw kumain dito? Oo, tabi sa inyo, lahat kayo gustong kumain eh. Alam niyo, yan ang sikreto ng mga Pilipino. Alam niyo si Pastor Mark, sabi niya sa akin, why do Filipino always eat? Because we love to eat. It's obvious in our body that we love to eat. Nagugulat si Pastor Mark. Loob-loob ko, parang hindi ka dito lumaki ah. Dito ka rin naman lumaki, hilig mo rin kumain. Parang ganun lang sa loob-loob ko lang. Pero alam nyo, pinakita ko sa kanya, because of this hospitality natin, di ba, kahit wala ka ng pera eh. Di ba? Maghahain ka ng isda. Ay, loko lang, tatanililaw pa na yung kabilang side. Naku, babalik na rin na yung isda. Di ba? Kahit wala kang pera eh. Nakikita nyo ba yung minsan nangyari sa inyo? Wala ka ng ulam, pero may ihahain at may ihahain ka pa rin isda sa kanila. Tama po ba? Ganyan ang Pilipino. Because Filipino loves to eat. Yung fellowship na yan, wag nating, alam nyo, sa bahay po namin, bawal ang cellphone sa tabi ng lamesa. Even sa church ng Rizal, bawal ang cellphone sa tabi ng lamesa pag kumakain kami. Why? Yung cellphone, hindi yan kausap. Yung katapat mo, yung katabi mo ang kausap. Amen? Kaya, balik natin. Pag tayo ay nagkaroon ng small group, as a church, or even small group, balik natin, kwentuhan tayo. Amen? Ginawa ni Jesus eh. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, mukha niyo palang panalo na eh. Amen? May pagkain pa, may milk tea pa, may kape pa na brewed coffee. Wow! Sana all. Amen? Ginugutom ko na kayo kasi alas 11 na eh. Amen? Dapat ganun tayo. Alam niyo, ito na kung tama yung nasa isip ko. Tungkol sa misis. Tungkol sa tiyan? Ano ba yun? Huwag daw pababayaan ang asawa. Ayun. Thank you. The best way to a man's heart is through his stomach. Yes. Naintindihan niya? Ulitin natin. The best way to a man's heart is through his stomach. Amen. Amen. Baka yung mga ladies, ha? Sino nga ladies dito? Pamalakpak nga kung amen kayo doon. Amen. Bigyan ko kayo ng isang konting testimony. Ang misis ko, hindi po nag-aral ng culinary yan. Ang misis ko, hindi nag-aral paano magluto yan. Marunong siya magluto, pero alam nyo, because, yun nga, gusto niya akong, mahal niya ako, at alam niyo, mahilig akong kumain. Can you imagine, ano man ang paluto niya sa Indian food, Persian food, Filipino food, Chinese food, Korean food, Japanese food. Naluluto niya. Pero di siya kumakain lahat. Kasi ang hilig ko lahat kumain eh. Tikim. Amen? Bakit? Ba't niya natutunan yun? Because mahal niya eh. Anong sinasabi ko dito? Kung mahal mo yung tao, hindi lang puro milk tea. Amen? Kasi pag puro milk tea yan, ang tawag natin dyan, hindi yan dede. Gatas yan eh. Libre mo naman sila sa kabalen. Ayon. I encourage you, brothers and sisters, huwag kayong kuripot sa iba. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung itong estudyante na pinupuntahan ko dito sa Fairview, nung college pa lang sila, sabi ko nga dun sa kasama namin, can you imagine that time? Yes, we are working, pero yung gasolina, hindi yung sinagot ng church.
Never akong nagpa-reimburse ng gasolina ko from our place to Fairview. At pag pumunta pa ako doon, hindi lang gasolina yun, may parking fee pa ako doon sa mall na paparkan ko ng sasakyan ko. At ang susunod pa doon, alam ni Sister, ni Sister Baby, pumupunta ako sa Fairview, alam mo, yung bata pa ako noon. Tapos, ilan sila? Minsan 8, minsan 5. Lahat yun, pakakainin ko doon sa mall. Out of my pocket. Pero sabi ko, hindi ako nagkulang. Hindi ako pinabayaan ng Lord na malugi. Yan ang aking binuboast sa Lord. Amen? Kaya huwag kang kuripot, lalo kang ibibless ni Lord. Kaya piliin, hangarin mo pa, na Lord, bigyan mo pa nga ako, Lord, nung karanasan na sinasabi ni Pastor Robin yan. At pag nangyari yan, makikita niyo yung pagpapala. Ay, yung ginawa ng Panginoon, no? Amen? Hallelujah. So, hindi lang po scriptures. Hindi lang tayo magba-Bible study. Fellowship. Importante yan. Kaya alam niyo po dito, nung matatagal na po sila sa kanilang small group, yung mga kilala ko po dito na matatagal na sa small group, mas matindi pa ang samahan nila kaysa sa kanilang tunay na kapatid. Mas matindi. Yung nag 5 years na sila sa small group nila at beyond pa, grabe. Alam na nila talaga yung do's and don'ts, yung dislike and likes. Minsan ang kapatid pa natin, hindi kayo nakikibuan. Pero dito, ang tibay na magkakapatiran. Amen? So dapat ganyan tayong lahat. So kung wala ka pang small group, kapatid, puntahan mo na. Usapang tatay, usapang nanay, youth, ano pa ba meron dyan kanina? Children. Puntahan mo na yan. Huwag kang umuwi. Mamaya na yung gutom mo. Araw-araw ka naman kumakain. Amen? Tiis ng konti lang. Kumbaga nga, parang tiis ganda lang yan. Naka-high heels ka, kunyari. Diba? Pero ang sakit na ng binti mo. Sige lang, tiis ganda lang. Amen? Konting tiis lang. Kung ano man yung grupo mo na may availability tayo mamaya, puntahan mo na siya. Magpalakas ka. Pero ngayon, tapos na tayo. Tayo ay tumayo. Hallelujah. Patuloy tayo magpapalakas sa Lord. Amen? Hallelujah. At naniniwala ako, na-encourage kayo. Sino bang na-encourage? Taas ang kamay. Hallelujah. Naniniwala ako na hindi lamang ito ngayong oras na to. Naniniwala ako paglabas natin, ano man ang sasalubungin natin. Simula Lunes hanggang Sabado na naman. Victorious na kayo. Amen? Pero ngayon kailangan nyo i-lay down sa Lord. Ano yung i-lay down nyo? Yang nararamdaman ninyo. You cannot move on pag meron kang dalahin. Hindi ka makaka-move on, kapatid. I've known someone, meron siya kasing desire nung kanyang kabataan, hindi niya nakuha. Nakapag-asawa siya ng foreigner. Hindi niya makuha. Pero Pilipino ang kanyang naging asawa. Karoon ng anak, karoon ng apo, tapos namatay yung kanyang asawa. Alam niyo, nakakalungkot. According dun sa doktor, hindi niya na-let go yung desire niya na magkaroon ng foreigner na asawa. Kaya nang namatay ang kanyang asawa, lagi siya naghahanap at umaasa na magkaroon siya ng asawang foreigner. So nagkaroon siya ng sakit na tinatawag na bipolar. So kapatid, maring bata ka pa ngayon. Meron kang dream. May pain. Ninawala. Broken heart ka, depressed ka, frustrated ka, disappointed ka. Huwag mong takban yan. Huwag mong, hindi totoo po yung kalimutan mo, ilibing mo sa limot. Hindi totoo yung ilibing sa limot.
may bangungot po yan. That's why, ang Panginoon po hindi lang nagpapagaling ng laman ng katawan nating pisikal, kung hindi ng ating kaluluwa, ng ating puso na nasasaktan. Hindi natin madadaan sa limot yung mga sakit na to. Kailangan yung ibigay yan sa paanan ng Panginoon.